bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Nakikita ba natin si Kristo? O tayo lamang ang nais nating makita niya sa ating pangangailangan? Mga kapatid, hilingin nating buksan ng ating mahal na Panginoon ang ating mga mata, ang ating mga diwa, sa katotohanang tayo ay mayroon ding may babahagi. Tayo ay tumatawag sa Kanya sa Banal na Eucharistiyang ito upang isang guni lahat ng ating nararamdaman, isang guni ang ating mga gampanin sa buhay, at isang guni sa Kanya ang ating mga kahilingan. Subalit ating tignan din natin ang ating mga sarili, ang ating mga kakayahan, ang ating mga biyayang tinatanggap na siya nagpapairal, nagpapaganap sa ating lahat. Malakas na nawa ang ating kalooban sa ating pagsusumamo at paglapit sa ating mahal na Panginoon na may kababaang loob upang tayo'y malinis niya, mapatawad niya mula sa ating kadustahan, kakamali, ating mga pagmamalabis at kakulangan. Kaya ating isang gunit sa Kanya at ating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayanan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig sa katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama. Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa.
Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga ginigilo kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Hindi tayo makasusunod kung di muna tayo makakakita. Hindi natin pwedeng sundan ng isang tao, hindi natin nakikita at nararamdaman. At dito nagkaroon ng kaganapan na makasunod si Bartimeo na anak ni Timeo sa ating mahal na Panginoon. Nakikita mo ba si Jesus na dapat mong sundan? Mga kapatid, isa lamang po ang nakikita ng mga bulag, kadiliman. Isa lang ang kanilang nakikita, kadiliman. Kadiliman ng buhay nila, kadiliman ng kanilang paligid, kadiliman na nung una pa lamang marahil na sa kanilang kapanganan kung sila'y bulag na, ayan lang ang tanging naiiwan sa kanilang alaala. At kadiliman lang din ang kanilang pwedeng ipaliwanag o isalarawan na kanilang nakikita sa taong magtatanong sa kanila, ano ang nakikita mo? Pero kakaiba ang tanong at pagsagot. Kaiba ang tanong ni Jesus, kaiba rin ang pagtugon ni Bartimeo. Una, iba ang tanong ni Jesus. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi ba't alam ni Jesus na bulag itong kaharap niya? Hindi ba't alam ni Jesus kung anong pangunahing kailangan niya? Pero bakit kailangan tanungin ni Jesus kay Bartimeo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Mga kapatid, Christ had given liberty to Bartimaeus. What does Bartimaeus really want? The liberty to ask. Binigyan niya ng pagkakataon itong si Bartimeo para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Nais niya ni Jesus na magmula kay Bartimeo
ang tinatawag na kagalingan. The initiative of being cured. The initiative. Alam niyo mga kapatid, kung hindi natin nanaisin na tayo'y gagaling, kung hindi natin nanaisin na tayo ay mapapalaya, kung hindi natin nanaisin ang isang bagay na pinaka-aasam natin o isang bagay, o hindi natin nanaisin isang bagay na gusto natin mangyari sa atin, walang saysay ang mga bagay. It start with us. No? At ang Panginoon natin, hindi niya ipagpipilitan kung ano yung gusto niya sa atin. Bagaman, alam natin na si Jesus ay makapangyarihan, hindi niya pagpipilitan. No? Kaya nga tayo minsan mga kapatid, hindi naman masama na alam na natin kung anong hihilingin natin. Kundi, ang Panginoon natin patuloy siyang nagpapaalam. Una, nagpapaalam na siya ay willing, siya ay handang ipagkaloob kung anong gusto natin. Pinapaalam niya sa atin. At pangalawa, pinapaalam niya sa atin. Oh. Yung una kasi iba pagpapaalam. No? He's informing us. No? Giving us hope. Pangalawa, He's asking us. No? Nagpapaalam siya sa atin. Diba? After niya ipaalam sa atin, andito ako, anong gusto mo? Pinapaalam din niya sa atin kung ano yung pwede niyang gawin sa atin. Bakit? Kasi mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon, He will never force into us dahil ayaw niyang hindi natin gamitin ang ating kakayahang mamili, kakayahang magdesisyon. Christ wanted us to amplify. He amplifies us to use our free will. Kasi mga kapatid, nakikita natin, no? It defines Bartimaeus as a person. It defines him as a practical person. It defines him as a grateful person. When he asked Christ, nung tinanong niya, nung sabihan niya sa Jesus, gusto kong makakita. And he answered in a very practical but general way. Gusto niya makakita. Kasi alam niya mga kapatid, no? Na marami siyang, napag-iwanan siya ng maraming bagay dahil hindi siya nakakakita. At marahil ang una niyang nakita sa pagkakataon yun ay ang mukha ng Diyos kay Kristo. Anong saysay ng ganda ng kapaligiran kung hindi mo nakikita ang kamay ng pagganap ng Diyos sa buhay mo? Anong saysay na makita mo ang saya ng buhay sa mga ngiti ng kapwa-tao mo kung hindi mo mabanaag sa mga ngiti nila ang pagmamahal ng Diyos? Kaya nga ngumingiti ang isang tao, hindi dahil sa ibang dahilan. Ngumingiti siya dahil sa ginhawang ka lang nararamdaman. At kung makita mo na may Diyos na nagpapaginhawa sa buhay ng iyong kapwa-tao sa mukha nila, ay hindi malayong magagawa rin niya na buksan niya ang mata mo para makita mo siya mismo. Kaya nga mga kapatid, buksan natin ang ating mga mata. At kung tayo ay mabigyan ng pagkakataon, makaharap ang Diyos at sabihin niya sa atin, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, gusto kong makakita katulad ni Bartimeo. Gusto kitang makita, Panginoon. Maraming pagkakataon, mga kapatid, sa buhay natin, nagpaparamdam ang ating Panginoon na makita natin siya, mabanaag natin siya, maramdaman natin siya, marinig natin siya. And since we are a creation with senses, He is more willing to grant it to us, to show us His face, for us to hear His voice, for us to feel His loving embrace, His love, and to experience His mercy and compassion. At sabihan natin siya, ipagpaalam din natin sa Kanya, ipaalam din natin sa Kanya, Panginoon, buksan mo ang aming mga mata, ang aming mga tenga, ang aming mga bibig, ang aming pangunawa, ang aming paghaplos sa aming kapwa para mabanaagan ka namin. Bartimaeus did not only saw Christ. When Christ opened his eyes, he was able to follow Him. At ang pagsunod kay Kristo, mga kapatid, ay isang hakbang para kay Bartimeo para makita niya at hindi lang makita ang Panginoon, kundi makasama niya at masundan niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa pasimula ng ating pagninilay, hindi mo kayang sundan ng lubos ang isang Diyos na hindi mo makikita at hindi mo nakikita. Bartimaeus knew that. Kaya nga alam niya kung ano hiniling niya. Gusto kong makakita. Marahil
kung tutuusin, baka sabihin din ng Bartimeo, hindi natin alam. Ang tunay na dahilan kung bakit gusto niya makakita ay, Lord, gusto kong makita kita. Sana makita natin ang ating Diyos sa ating kapwa. Sana makita rin natin ang ating Panginoon na dapat nating makita sa kadiliman ng ating buhay. Tandaan natin, hindi lang pala iisa ang nakikita. Hindi lang ang dilim ang nakikita ng mga bulag. Nakikita rin nila ang pag-asa. Kaya nga, katulad ni Bartimeo yung bulag, dati-rati, nakita niya na may pag-asa kay Kristo. Kaya nga hiniling niya, Panginoon, gusto kong makakita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Sa bawat pagdalangin ng ating po itutugon, sabihin natin, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sigo kanda ang loob narito. Puri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sigo kanda ang loob narito ang aming may aali mula sa katas ng ubas at buo ng aming paggawang alak na ito para sa amin nagbibigay na iyong Espiritu. Ibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isa. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabugnod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin na may lakas ng loob. Aman amin sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo. Mapasangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin. Sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang hiniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi ng puta at magbatian ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi. Buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag, saan pa po ako kakato kung hindi sa pinto kung saan ibinigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makapupunta sa Diyos? Sa iyo po lakas kapag nabibigatan sa pagsubok at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailangan ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ng isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan. Purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad at namatupad. Ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong madalamhating ina. Makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Mga kapanay, sa 29 ng Mayo ay simulan ng ating nobenaryo para sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa 7 ng Hunyo, inanyaya, Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Lilihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalingan mula kay Kristo, umayon na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoon Hesukristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakarate sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinahan. Babalik sa nawawala ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alibin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito kaming dalawin ng tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal. Panatiliin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo. Panatiliin pagpapala, Panginoon. Kawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. 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 Este
delectamentum in seamente. Oremus, Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribui quesumus, ida nos corporis et sanguinis tua sacra mystera venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vigitar sendiamus, cui vivis in regnas in saecula saeculorum. na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo Diyos na totoo at tao namang. Purihin si Jesucristo Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.